Hindi ko sinasadyang makipagbengbeng sa kapatid ng asawa ko dahil dito ay Dear Ativine. Magandang araw sa inyong lahat. Isa ako sa masusugid mong taga-subaybay. Gusto ko rin magbahagi ng aking kwento. Ako si Natasha, 28 taong gulang, may sariling pamilya, isang mapagmahal na asawang, lalaki na nagtatrabaho sa malayo para sa aming kabuhayan, at isang 5 taong gulang na anak na babae na siyang liwanag ng aking bawat araw. Sa labas ng aming tahanan, tila kami ay perpekto, tahimik, masagana, at puno ng pangarap para sa hinaharap. Ngunit sa likod ng bawat ngiting ipinapakita ko sa iba, may puwang na unti-unting lumalaki sa aking puso, isang puwang na dulot ng mahabang panahong pagkakalayo at kakulangan ng tunay na kausap. Madalas dumalaw sa amin ang aking bayaw, ang nakababatang kapatid ng aking asawa. Mabait siya, laging handang tumulong sa mga gawaing bahay o sa pag-aayos ng mga sirang gamit habang wala ang aking asawa. Sa paglipas ng mga buwan, ang simpleng pagbati at tulungan ay napalitan ng mas mahahabang kwentuhan. Siya lang ang nakakaintindi ng pagod ko, ang nakikinig kapag inilalabas ko ang pangungulila sa aking asawa. Sinasabi niyang nararamdaman din niya ang katulad na lungkot na parang laging may kulang sa kanyang sariling buhay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila yakap na matagal ko nang inaasam. Hindi ko na malayang mula sa pagiging kamag-anak, unti-unti na siyang naging pahinga sa aking nakakapagod na mundo. Dumating ang araw na iyon, isang hapon noong nakaraang linggo. Noong tulog ang aking anak at malayo pa ang uwi ng aking asawa, dumating ang aking bayaw na may dalang mga gulay mula sa kanilang bukirin. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin ang naririnig. Habang nagkukwentuhan kami sa sala, nagtagpo ang aming mga mata. Ang dating paggalang ay napalitan ng kakaibang init at pagnanais na pareho naming pilit na itinatago sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan kong umiwas, ngunit parang may di nakikitang puwersa na nagtutulak sa amin palapit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng alalahanin. Ang pagiging asawa, ang pagiging ina, ang pagiging kapatid sa kalahi. Bago ko pa namalayan, kami ay nagkapit-bisig, naghalikan, at sa huli ay nagtalik. Ang bawat galaw ay puno ng damdamin, ngunit sa bawat sandaling lumilipas, parang may matalim na patalim na dahan-dahang tumutusok sa aking kaloob-looban. Pagkatapos ng lahat, nang humupa na ang init ng damdamin, biglang bumalik ang katotohanan. Nakita ko ang sarili kong refleksyon sa salamin. Magulo ang buhok. Namumula ang mga mata, at puno ng panghihinayang ang bawat tibok ng puso. Walang sino mang nagsalita sa pagitan namin. Nagbihis siya ng mabilis, yumuko na parang humihingi ng tawad ng walang salita, at umalis na parang walang nangyari. Nang maisara ang pinto, doon na bumuhos ang aking mga luha. Umupo ako sa sulok ng bahay na dati ay puno ng kagalakan at nagsimulang magtanong sa aking sarili. Ano ba ang ginawa ko? Paano ko nagawa ito sa taong nangako kong mamahalin habang buhay? At higit sa lahat, anong uri ng ina ang magiging ako kapag nalaman ito ng aking anak balang araw? Ngayon, habang nakatingin ako sa natutulog kong anak at hawak ang litrato namin ng aking asawa, puno ang isip ko ng pagkalito at takot. May tuwa ba akong naramdaman noon? O sadyang nadala lang ako ng pangungulila at pangangailangang maramdaman na mahalaga pa rin ako sa paningin ng iba? Alam kong mali ito. Labag sa utos ng Diyos, labag sa sumpaan ng kasal, at labag sa tiwalang ipinagkaloob sa akin ng buong pamilya, ang bawat ngiti ng aking asawa. Tuwing siya ay tumatawag mula sa malayo, ay parang sumbat na nagsasabing niloko ko siya. Ang bawat tawag ng aking bayaw ay nagdadala ng halo-halong takot at pangungulila dahil alam kong ang relasyong ito ay walang patutunguhan kundi pagkasira ng lahat ng meron ako ngayon. Gusto kong itama ang pagkakamali, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Gusto kong huminto, ngunit natatakot akong magbunyag ang katotohanan na magwawakas sa aming pamilya. Araw-araw akong nabubuhay sa pagitan ng pag-ibig sa aking asawa at anak at ng lihim na ugnayang nabuo namin ng aking bayaw. Ang karanasang ito ang nagturo sa akin na ang mga sandaling pagpapakasasa ay may kapalit na mabigat na isang pasanin na tanging ako lamang ang makakapagpasya kung paano ito tatapusin upang maibalik ang kapayapaang nawala sa aking puso at sa aking tahanan.